Ephesians chapter 5. Now, madalas po, ay ating pong pinag-uusapan at naituturo ko sa inyo na isa sa resulta po ng tinatawag na Spirit-filled Christian ay yung makita natin po yung miracles ng kaligtasan ng kaluluwa ng maraming tao kapag ang Kristiyano ay puspos ng banal na Espiritu. Now, ito po ay certain result kapag ang mga Kristiyano ay filled ng Holy Spirit ay tunay pong maraming kaluluwa ang naliligtas. Now, sundin po ako sa bilang introduction, in Luke chapter 24, Luke chapter 20, bago natin po sa ating talata, okay, Luke chapter 24, balik tayo mamaya sa Ephesians, Luke 24, hindi ko lang po gusto na mamis po natin itong katotohanan ito. Luke 24, verse number 48. Okay, sabi ng Panginoon, and ye are witnesses of these things. Tinutukoy niya yung kanyang pagkamatayan, pagkalibing, at yung pagkabuhay na muli na nasaksihan ng kanyang mga apostol. At ang sabi ng Panginoon, that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations at beginning at Jerusalem. Ano yan? Sabi ng Panginoon, at kayo ang magiging mga witness ko ng mga bagay na ito. But on number 49, and behold, I send the promise of my Father upon you, but what? But tarry. You see? Yes, naroon na yung kanyang commission na ipangaral ninyo ang lahat na ito. Kayong mga witness ko, pero maghintay muna kayo, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Hindi niya pinahayaan ang mga alagad niya. Hindi niya muna sila ipinapreach ang gospel hanggat hindi dumating yung pangako niya na kapuspusan ng banal na Espiritu. Sa mga tunay na ito ay kailangan ng church. Ito ay kailangan ng bawat mananampalataya. Nung inabot Acts chapter 1 verse number 8, Acts 1:8, sabi ng Panginoon, but ye shall receive power. Okay? But ye shall receive power. Amen? In Acts 1:8. Acts 1:8. And ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay? Pinakinggan na kailangan ninyo ng kapuspusan ng banal na Espiritu upang kayo maging mga powerful or effective witness ng gospel ng Panginoong Jesucristo. Alright? Kaya ang main result or purpose ng kapuspusan ng Holy Spirit upang tayo na Kristiyano ay maging epektibong witness ng gospel ng Panginoong Jesucristo. Now, itong book of Acts ay nagpapakita of what God did through the early church. Alright? Dito naman sa Acts chapter 2 hanggang chapter 4, makikita niyo yung kung libo-libong naliligtas. Libong naliligtas. Okay? Nang sila na ay mapuspos ng banal na Espiritu. 1,000. In Acts chapter 2, and verse 41, sundin niyo po ako, Acts 2:41, or nandiyan kayo? Acts chapter 2, and verse number 4, Acts 2, number 4, and being assembled, Acts 2, and number 4, and they were all what? Okay, so nandito na, sa Acts chapter 2, napuspos sila ng Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Okay, so napit sila ng Holy Spirit. Notice verse number 41. Anong resulta?
Ano naging resulta? Alright? Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about what? 3,000 souls ang nangaligtas. Okay? Anong resulta ng Holy Spirit for this? Salvation ng libo-libo. Alright, now, in chapter 4, verse number 8. Chapter 4, verse number 8. Sabi tayo, then Peter filled with the Holy Ghost. Okay po kaya? Now, sa chapter 2, napuspo sila ng Holy Spirit. Maliwanag ba? Now, sa chapter 4, na-filled sila ulit. Ano yung sabihin? Sabihin what? Ang fullness ng Holy Spirit ay hindi po ito once in a lifetime. Maaaring ito may maganap sa isang Kristiyano ng paulit-ulit hanggang 100 times. You follow me? Amen? Kapag ka alam mo hindi ka filled, hihingi mo, pupuspusin kang muli. Okay? So, Acts chapter 4, and sa chapter 4, verse number 8, si Peter ay na-filled ng Holy Spirit. Nandiyan kayo? Alright. And then, notice verse number 31. Tayo lahat. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all what? Alright. Muli sila napuspos. Kita niyo po? For the third time. Naniwala ko? For the third time, muli sila na-filled ng Holy Spirit. Alright? Well, okay. With the Holy Ghost, and they spake the word of God with what? Alright. With boldness. Okay. And now, verse number, notice verse number, anong naging resulta? Verse 32. Tayo ko lahat. And the multitude of them that believe were of one heart and of one soul. Kita niyo po, anong resulta? Multitude ang naligtas. Amen, siya? Amen? At na-disciple at natutong magkaloob sa Panginoon ng lahat nilang tinatangkilik. 33, and with great power. Kaya yun, 33, and with what? Great power. Gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. You see? Now, chapter 5 and number 20. Chapter 5 and number 20. Okay? Chapter 9. Chapter 9, okay? Okay, now, yes. So, hindi lamang salvation ang resulta, kundi paglago ng church. Ano siya? Paglago ng church. Paglago ng pananampalataya. Pagtibay nila sa pananampalataya. No? Ito yung isa sa nagiging resulta kapag ang mga Kristiyano ay filled ng Holy Spirit. Alright? Now, chapter 9 and verse 20. Chapter 9 and verse 20. 9:20. Si Pablo ay na-filled ng Holy Spirit. Okay? In verse 21, matapos na mapuspos ng Holy Spirit si Pablo, verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Okay? Now, verse number 31, then have the churches what? Rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified and walking in the fear of the Lord, in the comfort of the Holy Ghost, and were what? You see? Now, very clear sa atin na ang pangunahing result ng fullness ng Holy Spirit is what? Salvation ng maraming kaluluwa.
Amen? Are you listening? At ano pa? Boldness ng mga Kristiyano na i-preach at ituro ang gospel ng Panginoon Kristo. Are you listening? Pangatlo edification. Pagtibay, paglago ng mga Kristiyano at paglago ng gawain ng Panginoon. Paliwanag mo sa atin? Amen, Christian? Amen? Now, Ephesians chapter 5, pagpunta rito, alright? At dito po naman, ay nakikita nyo, yes, ano ng resulta, salvation, preaching, growth in church, and the book of Ephesians also ay nagpakita na sa atin ng ilang mga evidence. Alright? Kung hindi mo makita at malaman ang ebidensya, kung ito'y nasa iyo ngayong gabi, ano listening? Alright? Ay makikita mo. Sabagat pinakita ng Ephesians 5 na itong ilang evidences of being filled with the Holy Spirit. Okay? At yun ang entitled, Evidences of being filled with the Holy Spirit. Takalang Diyos ako po yung patubayan sa mahalaga po namin pag-uusapan. Panginoon, hindi po namin magagawa ang lahat kung wala ka. Kahit sa nito, ako'y humihiling ng iyong gabay, pagtuturo at kapangyarihan upang ipahayag ang mahalaga mong mga salita sa iyong mga tao. And I pray, my Lord, sa mga tao mo na dalito ngayong gabi, pagtuturo mo rin sila. Kausapin mo rin sila, Panginoon. Magpasigla ka, magpalakas ka, magpalago ka, magpatibay ka po ng pananampalataya at magbigay ka po ng comfort sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Mga katibayan, okay, of being filled with the Holy Spirit. Alright? Ephesians chapter 5, in verse number 18. Okay, tayo lahat sabi sa Bible, ready? And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Now, dito po ay natutuhan natin na ikinumpara ng Panginoon ang isang Kristiyano na puspos ng Holy Spirit sa tao na puspos ng alak. Diba? Ang tao na filled ng alak ay under the influence ng alak. Tama? Tama? Amen? Ang Kristiyanong filled ng Holy Spirit ay ganun din. Under din siya ng what? Influence naman ng what? Holy Spirit. Nakikita niyo po ako? Amen, Christian? Amen? Alright. Okay, kaya kapag ang isang Kristiyano ay under the influence ng Holy Spirit, okay, he is in control ng Holy Spirit. Yung kanyang thoughts, attitudes, and action. Tatlo. Ano yun? Thoughts, attitude, and action. Alright? Ang nagkocontrol is what? The Holy Spirit. Alright? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong magsipaglasin ng anak, hindi kayo mabuspos ng Holy Spirit. Alright? Kaya ngayon, ating tingnan itong ilang evidences of being filled with the Spirit. Ito is verse number 19. Tayo na. Ready? Basa. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual song. Number one evidence. Yes, napag-usapan natin yung so many. Maliwanag ba? Okay? Pero ito, ganito yung ilang ebidensya. Okay? Ng isang Kristiyano na siya po'y puspos ng Holy Spirit. Number one. Verse 19. Singing psalms. Ano pa? Lakas. Hymns. Ano pa? Lakas. Spiritual song is one evidence. Okay? That you are filled with the Holy Spirit. Naliwanag ka? Amen, Krishna? Amen? Hallelujah? Okay. Isa sa law ng interpretation, interpret
the Bible according to the right of its what? Context. Amen? Sa 18, pinag-usapan ng spiritual life. Amen? So, pinakita sa 19, yung unang rason. Anong rason? Yes. Okay. Singing psalms. Ano ba? Lakas. Hymns. Ano ba? Spiritual songs. Alright? Kaya nga, on the other hand, no? Okay, when you are singing rock song, worldly song, ito naman ang ebidensya na ikaw ay hindi puspos ng Holy Spirit. Sapagkat ang Kristiyanong puspos ng Espiritu sa Biswa, umaawit siya ng what? Salmo. Ano pa? Hymn. Ano pa? Spiritual song. Paliwanag ba? Kaya kung ang lagi mong awit is what? Worldly song, rock song, ang ibig sabihin, hindi ka what? Hindi ka puspos. Amen. Paliwanag ba? Amen? Ng tatlong uri ng awit na pinag-uusapan. Ano yung number 1 na awit? Psalms. Ano yung psalm? Psalm is the Old Testament Psalms. Amen. Kagaya yung mga inaawit ni David sa aklat ng Psalms. Ano yung bit? Ha? Ano pa na, Justin? Hymn. Okay? Now, hymns are direct praise to God. Okay? Ano yung number 1? Psalms is what? Ito yung Old Testament sa mga awit ng church na kinukuha sa Book of Psalms. Kaya saan mo? Okay? Ano naman yung hymn? Hymns are what? Hymns are direct praise to God. Maliwanag ba? Katulad ng what? How great thou art. How great thou art. How great thou art. Ano ba? To God be the glory. Direct praise to God. Ano ba? Great is thy faithfulness. Direct praise to God. Ano ba siya? Ano ba? Blessed be the name of the Lord. Ano yun? Direct praise to God. Hymns. Ano yun? Amen? O ano ba? To God be the glory. Nabanggit ko, hindi ba? Ito po yun. Okay, ano yung ganung uri ng awit? Spiritual song. Okay? These songs may not be directed toward God. Okay? Ito ay, this song may not be directed toward God. But it includes what? Exhortation, encouragement, and what? To Christ and what? Testimony. Alright? Anong katulad? Blessed assurance, Jesus is mine. Testimony song, di ba? Amen? Ano pa? Okay. He abides. He abides with me. Ano pa? Ano pa yung isa? Okay. In the service of the King. Di ba ano yung isa? Hindi siya direct to God. Di ba? Okay? Nandun yung what? Nandun yung exhortation. Ano pa? Nandun yung encouragement. Nandun yung what? Testimony. Yan ang isa? Are you with me? Yes. Kaya dito makikita mo that music reveals the Holy Spirit influence sa buhay ng isang Kristiyano. Ano na sila? Amen? Kaya nakikita mo, ikaw makakapagsabi sa iyong sarili. Alright? Ano lagi ang inaawit mo? Ano lagi ang pinakikinggan mo? Maliwanag ba tayo po yan? Amen. Kapag nakakita ka ng Kristiyan, may nakasasal dito, yung parang may luga siya. Amen. Kasi kulay puti eh. Ano tawag doon? Earpads ba yun? Hindi magkasa mo. Kaya kinabukasan, nakabulagta. Nasa ng piso, hindi nakatakbo. Diba? Ano kayo pinakikinggan nun? Okay lang kung hindi Christian, pero pag may buko lang ito, ano pinakikinggan ng tao niya? Ano yun eh? So, music reveals the Holy Spirit influence sa buhay ng tao. Ay, Christian, to sing worldly songs shows that you are not Holy Spirit
spirit-controlled Christian. But let me know, Christian, anong command ng Lord? Be filled. Anong command? Be filled. Ibig niya, decide na Diyos, magpuspusin ka. Okay? Ang kailangan lang, ang ibig ng Diyos, makita niya, open ka sa Kanya. Pag isa sa katibayan na open ka, nagpuspusin ka Yesu at umaawit ka lang again, sa hymno, at ano yung pangatlo? Spiritual songs. Alright? Kaya nga mo pa yung Christian life, meron, ano yung earpods pa? Amen, Christian? Amen? Wow, pero kung naman kayo bata ka, hindi na binibigyan mo. Hindi naman sila sabing, ibigyan kita. Amen, Christian? Ito na, Christian. Ikaw ba ay Christian filled ng Holy Spirit? Look sa church. Anytime na Holy Spirit ay gumagawa sa church, alright? At sa buhay ng sa Kristyano, listen, they will always have a spiritual song in their heart. Amen? Balikan niyo po yung ating talata. Balikan niyo po. No? Okay. Alright. Verse 19 again. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing. Singing and making what? And making melody in your heart to the Lord. Nakalagay po yun. Inaawit mo, ninanamnam mo, at nasa puso mo ang iyong inaawit. Kaya ikaw mismo, natatouch ka, naluluha ka. Maliwanag ba? Sapagkat nasa puso mo, hindi mo ba mapalit? Amen? Okay. Tanong kita, anong nararamdaman mo kapag inaawit mo yung the old rugged cross? Natatanong mo ba sa puso mo yung hirap, yung kahiyang tiniis ni Kristo, masakit ka lang. Amen? Mag-isat pag nag-aawit ka na di mo ba? Kapag ang church ay filled ng Holy Spirit, hindi mo na sasabihin, oh, okay, all together. No, lahat yan umaawit. Amen? Hindi mo sabihin, yung nasa likod, hindi ko nakikita kumakanta. Yung nasa likod, dito kayo humarap, pag kayo magkwentuhan, hindi pa tayo tapos. Are you with me? Hindi mo na sasabihin, bakit? Because they are under the control, under the influence of the Holy Spirit. Amen? Secondly, balikan niyo po yan dito natin. Alright? So verse 18, sabi ng Panginoon, be filled with the Holy Spirit. And verse 19, ipinakita yung unang ebidensya. Alright? And verse number 20, ipinakita yung isa pang ebidensya ng being, ng isang filled, ng Holy Spirit filled Christian. Ano yung pangalawa? Verse 20, giving what? Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ano yung pangalawa? Yes, pangalawa, giving thanks always for all things. Okay, no? Sa Tagalog, verse 16, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo sa Diyos Ama ng ating sa Diyos na ating Ama. Ito yun? Amen? Ano yung Panginoong ebidensya? Yes, because being thankful is another evidence of being filled with the Holy Spirit. Amen? Amen? Mapagpasalamat ka ba sa lahat ng bagay? O puro complain ka? Puro murmuring ka? Ha? Okay. Kapag ikaw ay puro murmuring, puro daing, ha? Okay. Laging galit, laging high blood, isa lang ibig sabihin, hindi ka puspos ng banal na Espiritu.
is giving thanks always for all things. Amen? Tapos inyo, in the name of... Tapos inyo? Basahin po, okay. Okay. Alright. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Bakit? Bakit? Kasi, okay. Tatanda natin, okay? Tandaan niyo po, no? Okay. Lahat ng mabuting bagay na natatanggap po sa Diyos. Lahat ng pagkapalag na natatanggap po sa Diyos ay hindi sapagat. It's not because of who you are. Ulitin ko, okay? Lahat ng mabuting bagay, provision, blessing, sa ating natatanggap mula sa Diyos, it is not because of who you are. Or ano bang nagawa mo, nabigay mo? No. Lahat yan ay because of grace of God. Dahil kay Kristong tinanggap mo, sinampalagayanan mo. Totoo yun ang lahat-lahat na yan. Okay, di ba kaya lang binabagat na ano man ang matanggap mo? Okay, at magawa mo, hindi para mag-thank you ang Diyos sa'yo. Kasi ikaw ang mag-thank you sa Kanya. Lahat yan na natanggap mo, lahat ay because of Christ Jesus. Na tinanggap mo bilang iyong tigapagligtas. Amen? Grasya ng Diyos lahat yan eh. Kaya kita mo, kapag ka ang Kristiyano filled ng Holy Spirit, siya po'y puspos ng pagpasalamat. Amen, isa? Amen? Oh, kaya Lord, kaya laging Lord, salamat po. Napakabuti mo. I love you, my Lord. Giving thanks always for all things. Kaya na, sabi ko, diba, kaya you can tell. You can tell if a Christian is filled with the Holy Spirit. Okay? Or kung hindi naman siya filled. Amen? Having a negative attitude, oftentimes characterized by being irritable, complaining, pride, faithlessness, alright, it displeases God. At ito ay nagpapakita lamang that you are not under the influence of the Holy Spirit. Okay, ano siya? Ang Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo, no? Okay, you will find that it is natural. You will find that it is natural to be thankful for everything. Amen. Naliwanag ba? Amen? Natural sa kanya yun ang magpasalamat sa lahat ng bagay. Amen. Amen kasi hindi siya nagsasawa. Lagi siyang may nakikitang kabutihan pa rin ng Diyos sa kanya. Sumobra lang isang nanay. Lahat ng bagay na siya, thank you. Salamat. Binagpisi sa tanas. Anyway, hanap pa rin ako sa kanya, matyaga siya. Hindi mo tira. Pangatlong bagay. Nasusunod po ako? Pangatlong ebidensya of being filled with the Spirit. What is verse number 21? Ang chapter 21? 21? Kaya submitting yourselves one to another in the fear of God. Napasakop kayo sa isa sa takot kay Kristo. Ano yung pangatlong ebidensya? Submitting yourself one to another. Nakatibo ba yan? Okay siya tonight. Kais ko po nakikabi ay ating pinagpare-para yung ating mga sarili. Ito bang mga ebidensya ito nakikita sa akin? Ito bang mga katibayan ito? Mayroon ba ako nito? Alright? Yes, kasi ito yung pangatlo. Submit yourself one to another. Okay? Ano isa? Amen? Kung ikaw yung Kristiyano na lagi mong ini-insist yung gusto mo lang at
at yung para sa'yo. Yung ibig sabihin, you are not under the influence. You are not under the control of the Holy Spirit. Amen? Submitting yourself one to another is being willing. Hindi kayo? It is being willing to submit, okay, to those who are in charge, kahit ano pa ang iyong posisyon sa lipunan. Amen? Pero ito mo sa atin muna natin tayo, ano man ang katungkulan mo sa bisina, sino ka man, pagdating dito, magpapasakog ka kung sino ang in charge. Amen? Amen? Dito sa church ng Panginoong Kristo, wala ditong superior. Wala ditong taga-utos lang. Wala. Ako, kasama niyong gumagawa. Okay, kasama niyong kumakato. Nagtuturo kaming mag-asawa. Amen? Hindi lang ako makatulong doon sa CR, mas makipot na doon. Amen? Amen? Pero kung makikita ko doon mo din magbubuhos ako doon. Amen guys? Kasi ka naman church ng Panginoon, hindi ba? Okay. Pagka meron ako din, for example, yung young people, di ba? O nakaraan, okay, si Justin ang nag-lead sa young people. Tanong mo kay Justin, hinihintay yung programa ng Panginoon. Hinihintay ko yun. Titignan ko, saan ako hindi papasok? Tanong sa kanya. O, dito ka po. So, Justin, pwede ba akong doon na? Okay, para maaga akong makakauwi? At maglalaba pa ako eh. O sige po dito. Pwede ko, nagkamadali ako, maglalaba pa ako eh. Ano nga siya? Submitting. Pastor ako, pero paparan ko kasi inilagay ko siya eh. Amen? Amen. Kasi dadalhin, sabi niya, may-announcement, baka mali po yung announcement mo mamaya. May announcement siya. Okay, nakaka ba na? Pwede ka ba magbigay ng announcement? O so, kumanta ka na lang. Amen kasi? Submitting. Kapag ang mga worker ng church ay filled ng Holy Spirit, ano ibig sabihin? Hindi ako mapapahala na baka kayo may nagkaaway-away pag nasa labas kayo. Kung isa kung bakit meron iritasyon, bugnutan, anong problema? You are not under the influence of the Holy Spirit. Walang kompetisyon sa mga manggagawa ng Panginoon. Sa bakit hindi tayo sa tao na dilingkod. Sa Diyos tayo na dilingkod. Amen? If the church is okay? I feel, nandun yung pagkapasakot sa isa. Nandun yung mahinahon na pagsalita. Nandun yung pagiging magalang sa mga nakatatanda. Inuot ko sa inyo. Okay? Kahit nung pa. At si Tatay Bayo, inabutan ko yan, wala dito. Okay, yun iba, alam niya si Badari, magkakasanay ko niya. Kahit nung mabadari, di ba? Nung pa. Okay? Inabot sila yung mga Apostino. Ako'y galing na galing dun eh. Nangingilip po sa akin. Totoo, inabot eh. Nangingilip po sa akin, di ba natanda? Pero nakakatanda ko ng pagkabay kasi mas bata ako eh. Ang pakalimtan ko, ako'y 90, sila ang 40. Nangingilip po sa akin, pero nakakatanda ako nahiya. Ay, may bisa. Until now. Okay, ginagalang ko yan sa Tatay Brando. Ginagalang ko yan sa Brother Nestor. Ay, may bisa. Kahit pwede akong mag-utos. Nakikinig kayo? Kahit pwede ako at tama lang akong mag-utos, pero nakikiusap ako. Kiusap ka. Amen? Submitting.
Nandun yung hinahon, nandun yung masaya kang kasama. Nakikinig ka sa akin? Masaya kang kasama. Yeah? Ipinakikita mo, nag-e-enjoy ka, nakasama nilang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Submitting yourself one to another. Amen? Walang kompetisyon, walang bida, walang superior. Walang gusto magkaroon ng pangalan. Amen, Christian? Amen? Okay, nasunod yung okay. Alright, John 14:26. Tinipindulan dyan, John 14:26. Makita niyo, ang church o ang Kristiyano na filled ng Holy Spirit, tingnan niyo po, kung sino ang kanyang ibinabandera, sino ang kanyang ipinakikilala, sino ang kanyang itinataas. Hindi ang kanyang sarili, hindi rin kung ano ang kakayahan niya, hindi rin kung anong ability or gift meron siya. Tingnan mo, John 14:26. Okay, nandiyan kayo? But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both. Nandiyan na kayo? John 14:26. Okay, John 14:26. Nandiyan na kayo? But the comfort, sorry. 15:20. 15. Okay, nandiyan kayo? But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which is preached, proceeded from the Father, He shall what? Kita mo? He shall testify of me. Kita mo? Ang ine-exhort niya, ibinabandera niya, at pinatototohanan niya ay si Kristo, hindi ang kanyang sarili. Hindi yung kanyang kakayahan, hindi kung sino siya sa lipunan, kundi si Kristo ang kanyang pinagdilingkuran at kanyang Panginoon. Amen, guys na? He shall testify of Christ. Alright? Pati niyo po, 16:13 to 14. 16:13 to 14. Nakikita niyo po rito, no? Alright. Sa kanyang paglilingkod, sa lahat ng ginagawa. Yan po. Verse 13, nandiyan kayo? How big? Pakalakas, when He, sino yun? The Spirit of truth is come. He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself. Nakita niyo? Ano yung sabihin? Maging ang Holy Spirit, kapag nagsalita at kumilos, hindi yung kanyang sarili ang kanyang pinakikilala. Kundi sino? Si Yesu Cristo. Sapagat yun ang kanyang talagang work sa lupa, to testify, to exalt, to glorify Jesus Christ, not Himself. You see? For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. He shall, what? He shall glorify me. Amen, Christian? Are you with me? Si Kristo ang kanyang gino-glorify. Alright? Kaya nga, naroon yung kanyang pag-awit, naroon ang kanyang pagiging mapapasalamat sa lahat ng bagay dahil kay Kristo. Pangatlo, submitting yourself one to another. Amen? Amen? Ano yung Tagalog? Pagpapasakop, Justin? Pasakop kayo sa isa't isa dahil what? Sa takot kay Kristo. Anong takot yun? Reverensya, bilang paggalang mo, bilang pagrespeto mo sa Panginoong Jesucristo. Nagpapasakop kayo sa isa't isa. Okay, walang pagmamataasan. Maliwanag ko sa atin? Walang pagmamataasan, walang pagmamagalingan. Okay? Amen? Masayang gumagawa. Amen? Okay? Alang-alang kay Kristo ang ating Panginoon. Okay? Kasi kaya, ganun din sa tahanan. Maliwanag ba? Yes, this could be said about the home. Okay? Nasa Ephesians tayo, di ba? 5:22. Okay, ibig
Ephesians 5:22 hanggang 24 basa natin. 5:22 hanggang 24. Alright, 22 to 24, or 22 to 25, sabay-sabay, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ also is the head of the church, and is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wife be subject to their own husband in everything. Husband, love your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Now, ano yung ikaapat na ebidensya ng Spirit-filled Christian? Now, sa asawang lalaki, sa asawang lalaki, masasabi mo sa iyong sarili, kung ikaw ay filled ng Holy Spirit, ano yung ebidensya? Ha? Ano yung ebidensya? A Spirit-filled husband love his wife. Walang amen. Nakatakot kayo ah. A Spirit-filled husband loved his wife, even as Christ loved the church and gave himself for it. Amen guys na? Bakit ito masasabi mo ito? Kapag ang mga tatay sa church ay filled ng Holy Spirit, mahal na mahal niya yung kanyang asawa. Tulad ni Kristo na inihin yung church at inihandog yung buhay para dito. Alright? Anong klaseng pag-ibig ang iniibig ni Jesus sa atin as a church? Anong klase? Tatlo ha? Ano yung number one? Unselfish. Ano yung number one? Unselfish love. Pangatlo, unconditional. Unselfish. Pangalawa, unconditional. Pangatlo, sacrificial. Unselfish love. Amen? Hindi niya hinanap ang kanyang sarili, kundi yung kapakanan ng kanyang iniibig. Ano yung pangalawa? Unconditional. Hindi naghahanap ng kapalit. Amen? Ano yung pangatlo? Sacrificial. Amen? Ano yung sacrificial love? Ano yung ibig sabihin sacrificial love? Okay? It is a love that is what steadfast and unwavering. Ano yung sacrificial love? Steadfast and what? Unwavering. Amen? Amen? Matatag. Hindi, unwavering. Hindi kayang agawin ng iba. Hindi nagbabago. Okay? It is not dictated by outward circumstances. Pag sinabi sacrificial love, ano yung sabihin? It is not what? It is not dictated by what? Outward circumstances. Parang yung bang for richer or for poorer. Ano man ang nangyari? Tayo may yumaman o maghirap, hindi ako magbabago sa iyo. Ano isa pa sinasabi? In sickness and in health, hindi kita iiwan. Kahit hindi mo na ako kilala. Amen siya? Amen? Pero kinukwento ko sa iyo sa Amerika, maraming ganun yung kung kailan pa nagtanong ng kontra at nag-divorce. Kasi yung lalaki, meron ng, anong sakit yun? Nakakalimot na. Patay na yan. O, ito mo, hindi ba? Not dictated by outward circumstances. Amen? Amen? Maghirap man tayo yung mga love pa rin kita. Amen? Lalo tingin pag yumaman ka. Sacrificial love will place the need of the family ng kanyang priority. Hindi niya alintana yung kanyang sarili, kundi yung kanyang iniibig. Narinig siya? Narinig siya? Nainuna ko yung husband kasi yun ang leader eh. Okay? Balik ko yung 22. Okay. Ito po yung okay. Okay. Narito po yung isa po sa another evidence of being filled with the Holy Spirit. Yung mga asawang lalaki sa church, lagayan niyo,
Okay, they love, iniibig din ang kanyang wife, tulad ni Kristo umibig sa kanyang church at ibinigay ang kanyang buhay para dito. Now, sa mga asawang babae, anong ebidensya ng spirit-filled na Kristiyano? Verse number 22, submission. Nandiyan kayo? Lagi natin pinapag-usapan dyan. At sa verse number 33, ready? Nevertheless, pakalakas, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wives, pakalakas po, and the wife, see that she reverence her husband. Alright, ano yung isang ebidensya ng spirit-filled na asawa babae? A spirit-filled wife respect her husband. And the wives see that she reverence her husband. Ano mo lang ba? Na ang nanay na puspos ng Espiritu Santo ay gumagalang sa kanyang asawang lalaki. Di paggalang. Amen you sir? Amen you sir? Okay. Alright. Yung asawang lalaki, inutusan ng Panginoon to love his wife. Anong klaseng pag-ibig? Kung tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi ba? Binanggit doon. Maliwanag ba? Okay? And then the wife is to reverence or what? To respect her husband. Amen isa? Amen? Igagalang mo yung mister mo. Okay? Now, tapos na, okay, listen. Now, kung tutuusin, nakikinig ba kayo sa akin? Kung tutuusin, simpleng utos lang ito at magaling maintindihan. Magpasako, umibig, magbigay galang. Madali. At hindi naman malalim, unuwain eh. Amen? Amen? Simple enough to understand. Pero, parang mahirap gawin ng iba. Nakikinig ba kayo? Parang mahirap. But, it comes naturally for a spirit-controlled or spirit-filled believer. Diba? Alam mo kung ba't mahirap gawin sa'yo? Mahirap mong gawin. Kasi you are not under, pakalakas niyo, under the influence or under the control of the Holy Spirit. Pero, kung ang Kristiyano, nanay man siya, tatay man siya, ay spirit-filled, it comes naturally. It comes naturally. For the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, temperance, amen? Meekness, ano yun? Ito'y hindi utos, ito'y ibinubunga. Amen, Krishna? Now, ilan yung evidence? Ilan yung evidence? 5, di ba? Okay, ilan yung evidence? Kasi tapos na ako, ha? Ngayon, kapag itong 5 bagay na ito, ay hindi natin gagawin, kapag itong 5 bagay nito na ebidensya ay hindi natin gagawin, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, okay, hindi ka mapupuspos ng Holy Spirit. Kasi iniutos eh. Tama ba ako? Tama ba ako? Kaya kasi, ganun pa man, kapag hindi natin ito gagawin at hindi mo ito ginagawa, ang ibig sabihin, hindi ka filled ng Holy Spirit. Ganun pa man, okay? Kung hindi mo na filled, kung hindi ka mapuspos ngayon, okay? Pero kung ito'y gagawin mo, kung itong 5 bagay na di gagawin mo,
Alright? Ha? Ang ibig sabihin, open ka. You are an open door. Ha? Binubuksan mo ang pinto ng iyong buhay upang ikaw ay puspusin ng Holy Spirit. Naiintindihan niyo po ba, kapatid? Ha? Amen? Amen, isa? Ha? These 5 evidences of being filled with the Holy Spirit are critical. Mahalaga po ito sa buhay natin pare-pareho at sa buhay ng ating church. Kailangan natin ito, kapatid. Amen, isa? Amen? Honestly, nakapag-aalala, no? Na ang Holy Spirit ay nagigrid, nabibighati siya, nalulungkot siya, kapag nakikita niyang hindi siya welcome sa maraming Kristiyano. Tama ba ako? Sapagkat gusto niyang puspusin tayo eh. Gusto ka niyang puspusin eh. Ang problema, nakikita niya siya, hindi siya welcome. Hindi ka open. Sapagkat wala kang desire. Alright? But to Christian, handa mo bang buksan ang pinto ng iyong buhay? Ha? Upang ikaw ay kanyang puspusin ngayong gabi? Ha? Meron ka bang desire na mapuspos? Handa mo bang buksan ang pinto ng iyong buhay? At hindi, Lord, binubuksan ko pinto ng buhay ko sa iyo. Gagawin ko ito sapagat gusto kong mapuspos mo ako. Araw-araw, maya-maya, at sa tuwing ako ay naglilingkod sa iyo. Tayo po narito ngayon. Panginoon kong Diyos, sa aking naman, ipinaabot ko sa iyong mga anak. Ito po yung desire mo.